So ito, para sa mga taga-Japan. Oh, magpalakpakan tayo mga taga-Japan. Kasi po, pupunta po ngayon diyan yung Mautog Rally. Yay! O mga kababayan, no? Yung Mautog Rally pupunta ng Japan. So ito, nakita ko to sa post ng TAPS. Oh, palakpakan tayo mga kababayan. Ayaw talaga ayaw talaga magpaawat ni Digong. Oh. So una, ito yung schedule pala nila. Oh. So ito galing ito sa group ng TAPS. So una, June 2 sa USA. So nangyari naman 'yon. Tapos sa June 8 sa Japan. Oh. Tapos sa June sa June 15, no remittance day. Ito talaga bobo talaga tong mga to, no? June 15 no remittance day, sweldo ba 'yan? Sino ba nagpapadala ng June 15? Ang alam ko sweldo sa ibang bansa depende, 'di ba? Pero malimit katapusan 'yan eh. Kung hindi katapusan, first week. So June 15, alam ko wala naman nagpapasweldo masyado ng sa abroad niyan. Gawin niyo ng isang taon. Para niyo naman niloloko 'yung sarili niyo niyan eh. 'Di ba? Wag niyo kang ginagawang tanga kayo. Isipin niyo Global No Remittance Day, June 15. Tapos kinabukasan magpapadala din sila. O, 'di ba? Tapos sa June 22 sa Israel, isipin niyo sa Israel pupunta sila sa Israel. Tapos sa June 23 sa Hong Kong. Okay, June 28 Australia, tapos sa Italy. Okay. So diyan sa mga taga-Japan, ini-invite ko po kayo na wag pumunta sa Mautog Rally. So yan, hindi kung gusto niyo pumunta kayo, walang problema yan. Oh. So TAPS, mamuhay ng malaya Pilipinas. So ito mangyayari sa June 8, 2024 at yan po ay mangyayari teka lang. Saan ba mangyayari yan? Sa Saitama Hall, sa Tagasako. So, ibig sabihin nito, malayo to sa Tokyo eh. Tama, di ba? Sa mga taga-Japan. Itong Takasago na to, malayo ito sa Tokyo. Oh. So, ang tanong dito mga kababayan, saan na naman galing yung pondo nyo? Kasi itong Saitama Hall, magandang venue to eh. Pakita ko sa inyo mamaya, no? So, ngayon mga kababayan, mang-uulol na naman sila sa Japan. Oh. Pagkatapos nila mang-ulol sa New York, ngayon naman sa Japan. Libre na naman ng mga vlogger. Oh, medyo malapit to, Japan, no? Medyo malapit to. So, pwede itong pagmumurahin ni Don Roberto. Don Roberto, pwede mong gawin dito. Pagdapag ng mga mautog rally sa airport ng Japan, pagmumurahin mo na, ay, ay, nagulo niya dali dito. Ayaw. So, yan. So, ito mga kababayan, no? So, pagkatapos nilang mang-ulol doon po sa New York, ngayon naman pupunta sila sa Japan ngayon. So, ang punto kasi dito mga kababayan, ano ba talaga yung motivation ninyo? 'Di ba? Ano ba yung motivation ng mga Duterte kung bakit nila ginagawa ito? Ito ba para ba sa bayan ito o para lang ba protektahan yung sarili nila sa ICC? Kasi mga kababayan, no, kung para protektahan yung sarili nila sa ICC, ibig sabihin no, napapagamit naman kayo. Aanga-anga kayo. Kasi nagpapagamit lang kayo para protektahan si Digong sa mga krimen na ginawa niya nung siya yung presidente. Aanga-anga kayo. So ito mga kababayan, no, ito daming pera Ma'am Sakura, no? So ito yung nangyari sa Ito yung nangyari sa New York. Ito na content ko na to, no, pero babalikan ko lang. So ang ginawa po kasi sa New York mga kababayan, itong Mautog Rally, dumikit po sa mismong event para kunwari madami sila. So sabi dito ito video footage from SMNI labeled this modest affair as a maisog rally, a gross misrepresentation
akin to calling a pothole a canyon. Di ba? In reality, Maisog Ban is merely few shuffled along the parade route organized by a non-profit Filipino-American Council showcasing Filipino culture, not the political posturing Maisog attempted to spotlight. So ngayon mga kababayan, yung ginawa pong kahihiyan ng mga Pilipino po natin sa New York, yung mautog rally nila, dumikit po sila sa isang event po sa Filipino-American Council na mayroon din pong rally para kunwari madami sila. Kasi pinakita ko kasi nung nakaraang content natin, picture lang. Pero dito, meron tayong video dito Ito galing ito mismo sa SMNI. Tingnan niyo kung paano panloloko ng ginawa ng SMNI dito Ito. Huwag muna tayo maglakad Ayan. So ito yung mautog rally nila. 'Di ba? Konti lang 'yan, 'di ba? Sila po yung mga nakakulay green. So makita nyo diyan, Pilipinas kong mahal. Ito po ay isang programa sa SMNI. O yan tingnan niyo O sige. So dito pinapakita ng SMNI yung rally na mautog sa New York. Hindi pwede. Gulat ako. Gulat ako. Tapos yan tingnan nyo nakaabang sila. Nakaabang sila dito. Tapos sa kabilang kanto, ito po yung parada na sinabayan nila para kunwari madami sila. Tingnan ninyo, inaabangan talaga nila Kapal ng mukha tapos yan bigla nila nilipat. Yan Ito na yung parada nung Independence Day ng Filipino-American. Ayan So ang tanong dito, bakit yung sinama yan? Bakit yung sinama sa video ninyo yan? So panloloko ito mga kababayan, napakawalang yan nyo talaga SMNI. Di ba? It's Philippines Independence Day Parade. Ayan di ba? Ayan yun Isipin ninyo, di ba? Dinikitan nila para kunwari madami sila. Ang kapal ng mukha. Tapos mga kababayan, ito So ngayon, ang mangyayari ngayon sa Japan, ito. So ito yung Saitama Hall. Tama, di ba? Sa mga taga-Japan, no? Baka mamaya mali yung research ko Ito yung Saitama Hall. Kung saan nga po gaganapin po yung mautog rally. Tapos sa loob, ito. So ako naniniwala ako mga kababayan na ito hindi ito libre. Hindi yan libre. So saan galing yung pondo ninyo? Correct yan. Totoo yan. Americans doesn't like Duterte. Totoo yan. Grabe, diyan sila magkakalat. Aichang, pumunta ka, Aichang, Punta ka, Aichang, diyan. Malapit lang ata sa iyo to, sa Saitama Hall. Dito sila magkakalat ang taay ni Digong. So saan galing yung pondo ninyo? Ayan ang question natin dito. Ay, Diyos ko. Nako, di ba? Sakura 35, di ba? Yan yung venue nila hindi libre yan. Di ba? Yan mga taga-Japan na yung nagsasabi dito. Tapos, ito. Ito yung pasimuno po ng rally po sa Japan. Pakinggan natin to kung gaano kaengot ito. Kababayan natin dyan sa Japan at gaano po ba tayo karami dyan ng mga Pilipino? Well, definitely. Ito lang tingin nyo ba? Marami bang DDS dyan sa Japan? Marami bang DDS dyan? Ayun lang gusto ko malaman kung maraming DDS dyan, no? Well-funded mula sa pagnanakaw. Malamang galing para mali, no? Sige, continue.
marami talaga ang marami yung nagparehistro sa atin to join, and then mas marami pang darating sa Saturday kasi others don't know how to register online. So meron tayong mano-mano na gagawin by Saturday. Agahan lang po nila ang pagpunta po sa venue. Ma'am, ba't po ba nakapagpasya ang mga Pinoy dyan sa Japan na dalhin po ang maisog movement mula po sa Pilipinas? Meron po mga paggalaw sa Europa. Recently po, matagumpay yung kanilang event sa USA, sa New York. Tingnan niyo yung panloloko nito, no? Sino ba yung reporter na yung gago na yan, no? Matagumpay daw po yung maisog rally sa sa New York. Nanloko nga kayo eh. Gumamit kayo ng event na hindi naman sa inyo. Ang tawag dito mga kababayan, on denial. On denial kayo masyado. Loko-loko talaga ito mga to, ano? Teka lang ang alam ko, teka lang maisog rally to eh. Taps yan eh. Tingnan ninyo panloloko nito, oh. Taps pala yan eh. Ayan, oh. Oh. So, ang sabi dito, teka, tama, lakihan natin. So, ang sabi dito ni Admar, ano daw po yung naging dahilan ng mga taga-Japan kung bakit daw po din nila dinala yung maisog rally sa Japan. Si Admar ba yun? Hindi ko kasi kilala yun eh. Oh. So ngayon, ang sabi nga, ayan ang tanong. So Mondihar, si AJ Mondihar pala. So Mondihar. Oh. So ngayon mga kababayan, ang totoong reason kung bakit dinala yung mautog rally na yan sa Japan, kasi po dahil sa TAPS, hindi dahil sa gusto ng mga taga-Japan. Hindi dahil sa gusto ng mga OFW DDS na aanga-anga sa Japan. Dinala yung mautog rally kasi merong nag-organize. Ito nga po yung TAPS. Ayan, nakalagay dyan TAPS, oh. TAPS yung nag-organize. MJ Mondihar pala, no? O, kita nyo. Yung tanong panloloko, eh. Ano yung naging dahilan ng mga taga-Japan kung bakit dinala dyan yung mautog rally? Oh. Kasi nga, sa TAPS, hindi dahil sa gusto ng mga OFW sa Japan. Grabing tanong ni AJ Mondihar, di ba? Oh. Continue natin. Sa Japan. Oh, tingnan ninyo yung tanong Yung tanong pala panloloko eh. Hindi dinala po kasi yung mautog rally diyan. Kaya nagkaroon. Hindi yan inorganize ng mga taga-Japan. Filipino sa Japan. Maisog movement mula po sa Pilipinas. Meron po mga paggalaw sa Europa. Recently po, matagumpay yung kanilang event sa USA, sa New York. Ngayon naman po, dyan sa Japan. Yes, we just realized, ano ba magiging ambag namin bilang simpleng mamamayan sa bansa natin na we are living Ambag daw, no? Ambag. yung ambag ninyo panggugulo eh. here in Japan. We are not in the Philippines, but we are totally affected. Dahil unang-una, nandiyan pa ang kamag-anak natin, nakatira sa Pilipinas, and then kami bilang OFW, mga residente sa iba't ibang bansa na nakatira ngayon, pag uuwi kami, is apektado kami at botante din kami. And ang laki-laki talaga kasi ng pagkakaiba nung panahon pa ni Tatay Digong at sa panahon ngayon. Oh, so anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Ayun lang gusto ko malaman eh. Kasi talagang we keep and holding doon sa sinasabi nila sa kampanya na continuity, diba? But it never happens. So ano yung paraan namin na pwedeng marinig, no? Kasi ang objective lang naman talaga dito sa event na to is to inform Filipinos in Japan, not only in Japan but all over the world about the current situation in the Philippines. Na to amplify collective voice against the oppression of the current administration. Ibig sabihin, kaming mga Pilipino, hindi na kami tulog. Alam namin kung ano ang mga oppression na nangyayari at paggigipit sa ating administrasyon. Oppression po! Oppression, no? Kung maka-oppression naman sila, akala mo naman. Ano yung ginawa ni Digong kay Leila de Lima? Oh. Ano yung ginawa ni Digong kay Trillanes? Oh. Ano yung ginawa ni Digong dun sa teacher na nag-grave threat sa kanya? Di ba oppression din yon? Kung maka-oppression naman si ma'am, akala mo napakalinis ng tahay ni Digong. Ay, lang yan na to, no? So, ang paglalaban pala nila is continuity. Yung ipagpatuloy, yung ginawa ni Digong
sa pamumuno po ni PBBM. So, kayo na lang. Papayag ba kayo nun na ibalik natin yung pamumuno ni Digong? Ang dami pong naloko ni Digong. Ang dami pong tinakot ni Digong. Mga kababayan, ako naniniwala talaga ako, no? Na yung tukhang na yan, yung tukhang ni Digong, diyan sila bilib na bilib sa tukhang eh. Oh, yung tukhang na yan ni Digong na yan, ginamit lang yung tool para takutin ng mga tao para sumunod. Di ba? Oh. Binalot po ni Digong ang mga Pilipino sa takot nung tukhang. Hindi po yan para po sa mga drug lord. Para po takutin ang mga tao diyan po na nangyayari po na merong EGK na nangyayari. So, wala magagawa ang mga Pilipino kundi sumunod. 'Di ba? Continuity. Ano pa ba? Continuity tungkol sa West Philippine Sea. Walang ya, 'di ba? Yung West Philippine Sea na yan, mga kababayan, ayan po yung pinakatangang ginawa ni Digong talaga. 6 years behind po tayo ngayon. Isipin ninyo kung yung ginawa sana ni Digong nung siya yung presidente ay yung style po ni PBBM. E di sana wala tayong problema sana ngayon sa kuryente. Oh. 'Di ba? Billion of barrels 'yun eh. Yung nasa Reed Bank na kaya po nitong supplyan yung buong Pilipinas ng kuryente. So dahil nga po sa katangahan ni Digong, 'di ba? Hindi natin na-explore, hindi natin nakuwanan yung Reed Bank na 'yan. So sayang. Sayang po yung 6 na taon. Tapos ang gusto ng mga taga-Japan, continuity. Ay, utak-ipis pa. Nakapag-abroad na nga lahat-lahat, utak-ipis pa rin. Isipin niyo mga kababayan, no? Nakapag-abroad na. Ako naniniwala naman ako na hindi ka makakapunta ng Japan kung medyo mahina utak mo. Naniniwala naman ako ng ganun. Yun nga lang, nakapunta na nga ang Japan, di ba utak-ipis pa rin. Ay, Diyos ko, grabe. Yan, Ai-chan, pumunta ka doon. O si Konichiwa, punta rin po kayo, ma'am. Si Erika Mapagmahal, taga-Japan din ata to, punta rin po kayo doon. Si Sakura, taga doon din si Sakura, punta din po kayo. Oh. Tapos, yan, okay na. Okay na yan. So, ngayon mga kababayan, no? Okay, yan po sa 1,700 po na nanonood. Japan nga binubuli ng check. Ayun nga, di ba? Parang anong sasabihin ngayon ng mga Japanese? 'Di ba? Bayad ba kasi? Ade, kung bayad ay siyang ng 50,000 yen, siguro pumunta kayo. Sayang 'yun, 50,000 yen 'yun, 'di ba? So ngayon anong sasabihin ngayon ng mga taga-Japan na ano ba yung mga Pilipino na 'yan? 'Di ba? Sumusuporta sa isang baliw na presidente. Kakaya. Nagkakalat kayo ng kahihiyan sa buong mundo. Oh. So ngayon kasi mga kababayan, ang nakakapagtaka rin kasi dito, bakit mas lalong agresibo ngayon si Digong? Kahapon mga kababayan, nagpuntahan yung mga vlogger ni Digong sa Davao. Nakita ko doon si Pebbles na addict, si Joey Cruz na hindi naliligo, si Bisdak na bobo, 'di ba? Nakita ko doon. Yung mga banateros. So anong meron? So ngayon double time sila ngayon at sila po ay nakipag-meeting kay Digong. So talagang pinanindigan na po talaga nila yung pagiging troll farm. Oh. So yun mga kababayan, so dyan po sa 1,600 po na nanonood. So di pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa team replace, ano nga po masasabi nyo nga po dito, sa Bautog Rally na gaganapin po sa Japan. So naniniwala ba kayo na ito ay magiging successful o magiging flop ulit ito katulad na nangyari sa New York na gumamit sila ng ibang parada para kunwari madami. So yun, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So maraming salamat sa inyo lahat. Then next topic po tayo. May isa pa